Hello mga ka-OFW, welcome back po ulit sa ating cooking vlog. So andito na naman ang inyong Inday, ang kusinira dito sa Middle East. So for today's video ay gusto kong i-share sa inyo guys ang bago kong version ng waraga inab. So sa mga hindi pa or sa mga bago pa lang dito sa Middle East, ay kung naghahanap kayo ng mga recipe ng Arabic food, ay bisitahin nyo ang Pinay Kusinera vlog. Search nyo lang po siya at lalabas sa inyo screen ang aking YouTube channel. Andun po ang mga video ko about sa pagluluto ng Arabic food. So ayan nga, balik tayo dito at ang niluluto ko nga ay waraga inab, ang suma ng Middle East. So tingnan nyo po sa aking screen, andyan po yung mga ano bang tawag dito, yung ingredient na nilagay ko sa waraga inab. Tingnan nyo po at sundin nyo lang kung gusto nyo pong itry. Sundin nyo lang po kung ano yung mga ingredient na nilagay ko dyan. At ang ginamit ko po pala dyan na rice ay Egyptian rice, at binabad ko nga lang yun sa mainit na tubig ng mga 1 hour. So after nga ng 1 hour ay ayan, nag-start na tayo sa gagawa ng waraga inab, at nilagay lang natin yung mga ingredient niya at saka natin hinalo ng mabuti at nag-start tayo ng pagbabalot ng waraga inab. So madali lang siyang gawin guys. Kung gusto nyong itry ay panoorin nyo lang ang aking buong video at try nyo, magugustuhan ng amo nyo. Ang waraga inab po ay hindi po yan nawawala sa mga okasyon ng mga amo natin dito sa Middle East. So nagustuhan ko din kasi ang lasa niya, lalong lalo na kung ako maggagawa, kasi hindi siya tinipid sa ingredient, no, kasi sa labas kasi pag nabili yung amo ko, ang nalalasahan ko lang ay maasim kasi tinipid siguro siya. So ayan, at ayan nga, nagbabalot na tayo at madali kong natapos dyan yung pagbabalot kasi may katulong ako sa pagbabalot ng waraga inab. Dahil kung ako lang ang mag-isa na magbabalot niyan, aabutin ako ng siyam. Lalo pat kung maliliit ang dahon ay nayayamot talaga ako. So ayan nga, after natin yung mabalot ay nilagay ko yan sa isang pressure cooker, at yung pressure cooker po ay sa ilalim nun ay nilagyan ko ng patatas at saka kamatis and sibuyas. Hiniwa ko lang siya ng pabilog at saka ako nilagay yung mga nabalot kong waraga inab. At sa top naman po ng waraga inab ay naglagay din ako dyan ng patatas. So basahin nyo lang po sa ating screen at sundin nyo lang po dyan yung mga sinulat ko, at yan po yung mga paraan ng paggagawa ko ng waraga inab dyan. So ayan, after natin yan mailagay ay tinakpan ko nga yan ng dahon ng ubas. Then lalagyan natin siya ng takip na mabigat para once na kumulo yung ating waraga inab, hindi siya mau-open dahil may nakadagan na mabigat. So dito po sa part na to ay gumawa ako dyan ng sabaw ng waraga inab. So chicken broth ang ginamit ko dyan, at gumamit nga ako ng 1.5 litro ng tubig. So kung wala naman kayong sabaw ng manok, ay pwede nyong lagyan ng 2 madyo yung mainit na tubig, at saka nyo ilagay yung mga pampalasa na nilagay ko. So tingnan nyo yung aking screen, nandyan po yung mga nilagay ko na pampalasa. Then nung kumulo na nga ay nilagay ko na siya sa waraga inab, at yung tubig niya ay kalibil lang din ng waraga inab. So kung lulutuin natin siya sa pressure cooker ay abutin lang siya ng mga 40 minutes. Pero kung lulutuin natin siya sa kalan ay yung oras niya ay 3 hours, kasi po ay makunat po yung balat ng ubas. So ayan, kung nakikita nyo po, ayan po yung ginagamit kong pressure cooker. Ginagamit ko siya sa chicken, sa meat, or kung ano pa yung pwedeng gamitan yan. So ayan, makikita nyo dyan may timer yan. So ayan nga, at finish na yung ating waraga inab. So thank you for watching guys, and don't forget pa like and share ng aking mga video. Bye bye, God bless.